Hebrews chapter 12. Subject akong i-share karon ng higala is why revival die. Nganong ang revival mamatay. Kanina guys, gut ni dili ni revival lang sa church, revival sa marriage, revival sa imong personal life, revival sa family, sa relationship, nga everyday nga atong ginatubang. Okay, there are times sa ato ang life, naghantag i-blame sa gitawag na tog spiritual dryness. Naay usa ka bata gikan sa eskwelahan, nakakita siya og gamay kayong langgam, baby bird, no? Siguro tamsin ni nga langgam, nagkanang dili kalupad. Gidala niya sa balay, niya bright ni nga bata, no, smart. Dul siya siyang papa. Iyang gibutang ang langgam sa likod. Yun siya pa, gikan ko sa eskwelahan, nakapunit kog langgam. Tagnaa pa, no? Challenge. Okay? Pag matagnaan mo pa, akong hugasan ang sakyanan ugma. Pero kung di mo matagnaan, tagaan ko nimo 1,000 nga akong baon ugma. Grabe challenge, no? Ay nagsundugas balay. So gibutang sa bata ang langgam sa likod siyang kamot. Kay pa, ang langgam buhi or patay. Unay pangutana sa bata. Okay? Buhi ba ang langgam nga akong napunitan or patay? Ingon ang papa, nagunahuna siya, smart pud ang papa. Kung smart ang bata, smart pud ang papa. Nagunahuna ang papa, di siya makaigo ani. Ang tubag sa papa, ingon siya, ang tubag naa sa imong kamot. Kay kung ingon ang papa, buhi, iyang kumuton. Muna yung mga smart, no? Kung ingon ang papa buhi, iyang kumuton. So, opposite, no? Kung ingon po siya papagpatay, ingon siya, buhi, di niya kumuton. Okay? Hallelujah. Ang revival sa atong kinabuhi, naarapod sa imong kamot. Okay? Muna itong isgutan, karong gabi na. Because there are times sa atong life, usahay, i-blame na to ang church, i-blame pa na to ang Ginoo, i-blame na to ang circumstances, ato ang palibot, pero ang tinuod, ang revival na sa atong kamot. Hebrews chapter 12, verse 1. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily snares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Mag-ampot ta. Allow your Spirit to work tonight, O God. Lord, speak to every heart. Revive our hearts once again tonight, O God. In Jesus' name, amen. Matod pa ni Paul, lay aside every weight. Sa Bisaya pa, isalikway ta ang tanang mga nakababag kanato, ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Usahay day ang muguba sa atong kinabuhi, dili lang sala. Usahay ang mupalong sa kalayo ug kadasig sa pagpangalagad, dili sala. Usahay ang makapatay sa revival sa atong kinabuhi, naay gitawag na tog weight. Mga kabug-aton, but pasabot, dili lang sala. Ingon man diri, no? Every weight and the sin. So gawas sa sala, naapay lahi nga makapatay sa atong destiny diya sa Ginoo. Hallelujah. 1 John 3:8 and 9, duha ka klase ang makasasala. Ang nagpadayon ug ang naghinulsol. Kani nga sala ang atong gisgutan manghigala, kita pinasaylo naman ta sa Ginoo. Okay? Gipasaylo naman ta. So makasasala ta pero dili ta katong nagpadayon. Makasasala ta nga naghinulsol. So kani nga babag nga atong gisgutan karon,
kani nga babag, mga butang kini siya sa atong kinabuhi nga unaware ta. Wala ta kahibalo nga naay force sa atong life nga nakababag pod, nga dili ta kaabante and unrecognized. Kausay nagunahon na ta, matarong naman ko. Naa naman ko sa church. Nagsimba naman ko. Gibiyaan naman ako akong bisyo. Yes, it's true. Makasasala ta sa una nga nagpadayon. Pero karon makasasala ta nga naghinulsol. So therefore, nay mga area sa atong pagkapinasaylo, pinasaylo na ba ta? Tinuod, nangalagad ta sa Ginoo, pinasaylo ta sa Dios, pero nay mga butang sa atong sala, sa atong life, dili tungod sa sala, kundili mga butang manghigala nga sila ang nag-cause. Ingon diri manghigala nga dili makapadayon. Ingon dito, naghawid ka nato pag-ayo. Managingon sa Bisaya, no? Nga naghawid ka nato pag-ayo. Hallelujah. Atong lantawon, una, manghigala kaning word, deception. Okay? Limbong. Isa sa mga butang nagapatay sa gitawag natog revival sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. No? Mga butang nga nagapatay sa kalayo sa atong pag-alagad sa Ginoo. Ingon sa 2 Corinthians chapter 11 verse 3, but I am afraid that just as Eve was deceived, kung si Eva giilad, giskam, gilimbungan, gilansis sa bitin, your minds, no, kandido ang atong brain, may somehow be led astray from your sincere, pure, and pure devotion to Christ. Nahadlok si Paul nga kaning atong mind manghigala nga nagkontrol sa atong life. Nga kung si Eva nailad, nga kung si Eva nalimbungan, kabulo man ang word limbong, deceive. Ang meaning sa deceive manghigala, to believe to be true. I-convince ka nga tinuod yun na siya. Okay? Baligyaan kag product, yang explain sa imo ha, nya imong gipalit, nya na found out nimo nga dili siya original, so nalimbungan ka kay gipalit nimo because you are convinced that that is genuine. So mo nang word deceive. So there are times nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo nga bisag dili ta active or bisan pag active ta, we go to church, we go to prayer, we believe to be true. But the truth is, we are deceived. Nga nung gawas man ang word deceive, kay ang word nga deception, na-expose kay ang nawala, pure devotion to Christ. Pure devotion to Christ. Kapalit. Ang imuhang tinuod nga relationship sa Ginoo. Pwede ka na-adri nga kay tinuod nga relationship sa Ginoo? Ang imong tinuod nga relationship sa Ginoo has been deceived, no? Na-convince where it started from the mind. Okay? Matud pa ni Paul, 2 Corinthians chapter 10, verse 3 hangtod sa verse 5, ang atong battle is not what the world does. Ingon diri, verse 4, the weapons we fight are not the weapons of the world. Ingon diri sa verse 5, we demolish arguments, pretension that set up itself against the knowledge of God and take captive every thought to make it obedient to Christ. Gipakita ni Paul manghigala nga ang tinuod nga battle nato nasa atong mind. Ang tinuod nga struggle nato nasa atong mind. In fact, ang uban sa inyo nga karon gatanaw day pero inyong mind wala dinhi. Ang inyong mind naa sa gawas. Basta inyong mind naa sa mga tao manghigala nga naka-offend sa imo ha. So nawala tang nawala atong focus. Napabadari ha. Mic check.
Colossians chapter 3 verse 2. Pwede ba dungano na tugbasa? Ready, begin. Set your mind on the things above, not on the things on the earth. So our mind, what consumes our mind controls your life. And what controls your life shape your destiny. So ang atong mind, manghigala, is the operating system. Ang atong mind, manghigala, controls everything sa tua. Every action na dili mabasa ni Satanas ang imong mind, pero iyang imong action ma-interpret ni Satanas. So naguna-huna manghigala nga there are times abi nato naapata sa kamot sa Ginoo, but the truth is morning dangerous diri. Many of us are deceived. Dagan sa tuwa nalimbungan pud. Naigo sa lances sa bitin, sa ilad sa bitin, labi na karong panahon na. Daghang kaig mga scammers, daghang kaig mga baligya nga mga whitenings, daghang kaig mga baligya manghigala nga mga vitamins, mupalit ka manghigala almost the same. Nag-order akong anak og cellphone, ang niabot sudlanan sa sabon. may gani wala mabayran na bidyuhan pag abri. So murag lami kayong presentation, no? Deception, ang tawag na to ana deception. The thing is this, ang atong mind karong panahona nalimbungan na. Okay? Nata karon manghigala sa gitawag na tog age of deception. Okay? Age of deception. Ang cellphone karon manghigala, paliw ko sa screen. Okay? Ang cellphone karon manghigala is nag-control na sa ato ang mind. Nag-consume na sa ato ang mind. Every day, di na ta mabuhi nga walay cellphone. Ang cellphone karon manghigala dili na pandemic, endemic na. Learn to live with it. Okay? Pagmata, cellphone. Pagtulog, cellphone. No? Pag CR, cellphone. Pagligo, cellphone. Grabe. No? Bisag asa, magsakay kag jeep, cellphone. Grabe ang deception. Tama gyud ingon ni Jesus Christ sa Matthew chapter 24. Many shall be deceived, even the very elect. No? Bisan pag unsa ka faithful sa Ginoo, once makapture ang imong mind, mo ni goal ni Satanas, because if he can capture your mind, he capture everything sa imong life. So, mo na diri gibalikon nato ni 2 Corinthians 11:3, ingon si Paul, I was afraid, ingon siya. Just as Eve was deceived, that your minds may somehow be led astray. No? Ang ato daw huna manghigala mo tipas. Asa man mo tipas? From your sincere and pure devotion to Christ. Gigamit ni ng word pure devotion. So, karon di na ta mag-question nganong ang revival namatay. We are looking for revival sa ato ang life. Ang problema, ang atong pure devotion to Christ has been deceived. Wala na. Wala na gitawag true commitment. No? Wa na tay genuine commitment. Pure devotion to Christ has been replaced. In fact, dagan sinyo na adiri karon walay Bible. Okay? Dagan kayo walay Bible karon. And daghan po wa nagabasag Bible. Pero abtag kadlawon sinilpon. No? So, I mean, generally ni, di ko ingon kamo, ako'y labot ana. Ang point diri karon is, will you acknowledge that you are deceived? Mo acknowledge ba ka nga na-deceive ka? Kay daghang butang, daghang usay maghimo tag excuses nga mayon tag sila na dili to ako, no? Hallelujah. Atong lantaw ni nga another issue sa life
unrecognized weakness and vulnerability. Okay? Wala gi-acknowledge, wala gi-recognize ang weakness and vulnerability. Ang atong gina-acknowledge, uy, ayaw na, kay sala na. Ayaw adto diha, kay hugaw na. Ayaw uban sa mga barkada, kay grabing bisyo dito. No, ang issue diri karon mga higala, dili sala, kundi weakness. Wa ni mo gi-acknowledge nga kanang imong gihimo karon is ang weakness and vulnerable ka sa mga butang nga imong gihimo nga nawala na ka sa Ginoo. Because Satan targets our weaknesses. Ang target ni Satanas ang atuang weakness. 1 Peter chapter 5 verse 8 nga kung ang yawa daw susama sa leon, ingon siya diri, be sober. Ang another Greek meaning nini is self-control. Pagmatngon, pagmaabtik, ayaw pagluya-luya, be vigilant, kanunay nagalantaw, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion. Ang roaring lion mangigala, ingon dini nangita kung kinsa iyahang tukbon. Now, ang point na to diri is that naay mga area sa atong life nga weak ta na nga area, pero wa na to gi-acknowledge. Okay? Weak ta sa area sa lust, but still nakig-uban ta sa mga taong vulnerable ta nga makasala. Ang atong weakness, ang atong bisyo, but still nakig-uban ta sa mga taong sugarol kung unsa atong karaang barkada sa una, mo welcome gihapon ta sa ilaha. Remember, no, ang yawa mo attack sa tua kung asa siya last time na himong successful. Kung asa kanya last time na knockdown, didto ra po kanya igon. Kung asa siya last time ang higala, naka job sa imuha, head on, then katurapod ang iyang iatake sa imuha. So, natay mga gitawag na tog unrecognized weakness. Nga din sometimes kabaluta sa atong temper, kabaluta sa ato ang attitude towards greed, covetous, sa ato ang gitawag natog mga hurtful nga words. There are times mangigala nga kani atong mga weaknesses ato lang gi-ignore. Wala na to gi-acknowledge ba kada bang mingon ta ba nga di ko pwede mo adto dito kay mora ba nay weakness nako. Okay? Usahay naga-diet ta pero mag-standby tas kusina. Okay? Murag dili ra gihapon, murag walay changes nga mahitabo. James chapter 1 verse 14 hangtod sa 15. Each one is tempted when he is drawn away by his own desires. Ang temptation magsugod sa desires. When desire has conceived, sa process of time, kung kaning desire, dili idil, maburos, mabuntis. Mo ang word conceive. It gives birth to sin. So, katong desire manghigala, mahimo siyang manganak siya og sala. And when it is full grown, sa process of time, kung ang sala dili madil, pasagdan lang nimo, magdala siya spiritual nga kamatayon. Now, makita nato manghigala nga ang atong life is driven by desire. Desire is a strong force nga gusto nato makabut ang usa ka butang. And the problem is sometimes kung kini nga desire dili para sa Ginoo, kani nga desire magdala sa tuag temptation. Kay wala may temptation kung walay desire, no? Mo na yun, temptation often arises from your own desire. So ang temptation magsugod sa desire. Dili ka matempt sa usa ka area nga wala nimo gi desire. Dili ka pwede kung itempt ka og mag-abroad pero di man nimo desire, bisag librihon pa kag pliti, bisag unsa pa i-offer sa imuha, hangtod nga wala sa imong desire, dili ka tempted ana nga area.
Okay? So, ang temptation, mugawas lang kung naay desire. And, kung ang temptation, manghigala, gikan sa desire nga dili iya sa Ginoo, in the process of time, manganak siya mahimong sala, magdala sa imuhang apostasy palayo sa Ginoo, then, ma-fail nimo imuhang destiny. So, ang point na to diri manghigala, desire is driven by weakness and vulnerability. Pasabot anang vulnerable manghigala, okay? Tao na to ng gamayng explanation diya sa vulnerabilities, okay? Vulnerability is the quality of being easily hurt or attacked. Kanang asa ka dali mahaylo, asa ka dali matandog, asa ka dali mabira, mo nang vulnerability. Things that are easily given to. Diya ka mahaylo right away. Kay tanan man tanay weakness, tanan po ta vulnerable sa mga butang. Now, kaning vulnerability, kung dili nimo na i-acknowledge, dili mo na siya i-recognize, okay? Dili man siya sala, but it can be a devil's tool to be used against you. Okay? Point diha manggigala, ako nang ipasabot, no? Nga kung dili nimo i-acknowledge nga weak ka sa kwarta, weak ka sa lust, vulnerable ka sa temptation nimo sa imong attitude, sa imong temper, o baka judgmental spirit o whatever, nga kabalo ka nga weak ka na nga area, kung di nimo na acknowledge, kana ra po'y gamiton sa yawa against you. Okay? Siya ra po, example na to, ang imong strength kwarta, may kamutigom og kwarta. Strength nimo na, may kay kamukupit og kwarta. Ang imong weakness, kung kuhaon ang imong tinaguan, masakitan ka. Kay strength man nimo nga mutago. So kung sige kag pangayuan, ma-disappoint ka, kay dili ka inana ka generous, kundi man's greatest strength is man's greatest weakness. So katong nga strength nimo, kung kuhaon to, mahimo po to nimong weakness. Okay? So daghang mga area sa ato ang life, nga kung kuhaon to sa imo, ma-hurt ka, so makakita ang yawa, uy, mao din ni, diri day siya vulnerable, dali siya muriak, dali siya musway, dali siya ma-hurt, dali siya mo-withdraw, kung sige sa kuha ag kwarta. So mauro po na gamiton sa yawa para sa tuwa. Okay, so naaba pa ta diha. Okay, mabawra na, dili na lalom. Okay? So, ang point ako dahil higala, weakness and strength dapat i-acknowledge. Okay? Muna akong highlights. I-acknowledge nga ang imong weakness is saputon ka, ang imong weakness is dali ka mangluod, ang imong weakness dali ka muriak, o baka dili din ka kapasaylo, muna sa imong weakness. So kung dili ka right away makapasaylo, nya moadto ka sa tao manghigala nga kabalo ka maglagot ka, vulnerable ka, nga di nimo to siya mapasaylo. So dapat mo acknowledge ka, mo withdraw ka. And there are times kung naata diri sa altar, usay atong Ginoo na sala lang. Una-una to, Lord, asa man ko nga area, o matud pa, search my heart, O God. No? Search me. Nganong mga tao gapalayo man sa ako? Nganong si brother di man muduol sa ako? Basi nakasakit ko sa iya. Lord, nganong inanay man ko grabe masuko? Nganong inanay man ko grabe magdumot? Kana siya nga mga area manggigala, dapat dahil na siya i-acknowledge. Kay kung dili ni mo na i-acknowledge, maoro po na mo patay sa imong revival diha sa Ginoo. Hallelujah. Palakpakan sa nato tubuhin nga Dios. Atong lantawan ng human anger. Okay? Ingon sa James chapter 1 verse 19, my dear brothers and sisters, take note of this. Grabe. No? Muramag ka ng nasuko. Ayaw jud ni kalimti. Instruction. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Okay? Dili daw dayon muriak. Dili daw dayon masuko. Amen ba ta? Amen. Verse 20, dungano na tugbasa ang verse 20, ready begin.
because human anger does not produce the righteousness that God desire. Klaro ba atong gibasa? Ang tao nga magsigi og kasuko, dili siya mo produce og righteousness nga gipangita sa Ginoo. So, makita nato mga higala nga naay weakness. Na siya weakness sa iyang temper. And the problem, during sa iyang rage, during sa iyang disappointment, during sa iyang hurt, sa panahon nga makasuko siya, mag-state siya og reason, pero wa niya gi-acknowledge, nganong sige man kong kasuko. He blames the subject, dayon, di niya makita nga naa siya'y struggle anang area. Mao na ang problem. At one time, nag-Bible study me, nag-sharing me at Nenet, niya, inanagiday ang babae no? Naagiday changes sa ilahang, no, naabot mo sa mga medical, kuya kagtubag sa Nenet, pero di na to nahimong excuse. Dili na pwede mahimong excuse nga naami right masuko. Dapat i-acknowledge, i-address gyud gihapon siya. Muna gingon ako, unrecognized weakness. Ang gipangita sa Ginoo, mga tao manggigala nga mo recognize, mo acknowledge, Lord, weak ko aning nga area. Tanan man tan ay weak area. Dili ta pwede mingon nga akong bana ing nani, akong asawa ani. Actually pareha mo sa lahi nga level, no? Giver ka, dalo siya. O sige. Dili ka dalo, siya pod giver, pero siya init pod ulo, siya pod dire hinawayon. Sa lahing area, strength nimo to, weakness nimo to. Mao din ang ingon ng Matthew 7:1, wala kay right mo judge. All you have to do is acknowledge your weakness. So, ang revival manghigala, magsugod manghigala, naaragyapon sa imong kamot. Okay? Ephesians chapter 4 verse 26-7. Kabalo man ta sa story, ingon ang Ginoo, no? Nga ang imong kasuko ayaw pabuntagi. Ayaw hulata nga ang adlaw mo salop. I-settle na dayon. Okay? So, unwilling to deal with the sinful or with the sin fully and immediately. Dili dayon siya i-acknowledge, nganong pabuntagan pa man, kay gusto niya i-confront. Mudaog man siguro ka sa argument, pero in the spiritual realm, pildi gihapon ka. Mo din ingon ang Ginoo sa Romans chapter 12 verse 21, overcome evil with good. The only way to defeat darkness is the presence of light. The only way manghigala nga mapildi ang evil is kinahanglan na ay good. Muna ingon ang pulong sa Ginoo ingon sa verse 17, no? Nga vengeance is mine. Kung ang imong kaaway masuko, pakana. So, therefore, manghigala, yes, it's true. Dili inana kadali. Kung ako sa imong lugar, dili po siguro inana kadali. Kung na mga circumstances usahay nga ma-hurt ka, yamin kag, tungod kay ingon ang Biblia, mosalop ang adlaw. Dili pasalupon ng adlaw, pasaluon din ako. Ikaw daw, kuhawan imong sakyanan, makapasaylo ka ako ni dayon niya, ugma. Para lang dili kay ituman ako Biblia. Yes, na reality diha, no? Di po na nato pwede nga mahimutang spiritual kayo nga dili kita masuko. Ang point nato diri manghigala is that kabalo ang Ginoo sa imong heart nga Lord. Tabangi ko ani nga struggle. Kabalo ko di nimo ni kabubuton, but I need to. Dili man gusto sa imong heart, but I need to. Akong wife ganiha ang gahapon na si person nga na disappointan pero iyang gitagaan siya nga kinahanglan ako buhaton bisag wa ko ganahin niya because I need to kay mo igisulti sa Ginoo. Ingon siya, the only way to defeat evil is to overcome with good. Wa nagpasabot kay wa kaganahi ato, bahala siya, problema na niya, no, mirisin na niya. But what he did, iya gihapong gitagaan. Nga naman to,
Kabalo siya nga, mao ni tama, kabalo siya nga, dili, ang iyang gihimo, dili deserving, but she needs to. Okay? Kung ang usa ka tao mo acknowledge, okay? May mga tao diri manghigala nga easily anger, no? Gitawag nila nagkanang touch move. No? Touch move, mahikapan lang gamay, murag nalimtan lang gani, buto na ang tibuok kalibutan. Ay mga ingnana, no? Na kay mga dungog masturyana, no? So, ingon dito, human anger does not produce. Okay? Slow to become angry. So, manghigala kani mga butang manghigala is, gitawag ta ni siya og revival killers. Isa ni siya ka secret sin nga kung ang Christian dili aware, wa siya kabalo nga ang fire sa iyang pure, sincere devotion to Christ, hinay-hinay nang napalong. Wala man ani mo nakita. Unaware. Dili ka, wa ka nagpakasala, wa ka nag-immoral, wa ka na nagbisyo, wala na kaadto. So naa ka sa church, nangalagad ka sa Ginoo, pero wa ka kahibalo, kay wa nimo gi-acknowledge nga kana nga area weak points nimo to. Sa gikaingon ko na, the devil will attack you kung asa siya last time na himong successful. Tanaw niya ng couple nga magsigig-away. Tanaw niya ng balay nga wa nagpinasaylo ay. Tanawan ninyo ang ilang life. Di nimo ma-feel ang revival sa ilang life. Okay? Hallelujah. Napabata diha. Buhi-buhi lang kita ani. Praise God. 1 Peter chapter 3 verse 10. Pwede ba nato dunganog basa, no? Para di ta mga tulog. Ready, begin. For he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Let him turn away from evil and do good. Let him seek peace and pursue it. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayers, but the face of the Lord is against to those who do evil. Now, unsa ang highlights diri? Gusto ba nato ang good days ato ang life? This is the advice of the Word of God. If you love life, but pasabot, kung gusto ka nga ang imong edad maabot pag 80 o 90, mo na meaning ana. Kung love nimo ang life, kung di ka gusto mamatay sa'yo, ako ara ng version ha. Kung di ka gusto mamatay sa'yo, if you love life and see good days, ma-enjoy nimo ang life. Gusto ba nato ma-enjoy ang life? Unsay advice? Darang advice, oh? Ipalayo imong dila sa dautan. Unsa may dautan sa dila? Okay? Let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceits. Ako, sorry lang ha, di man tanan, pero daghan pagyapong disciple bakakon. Sorry kayo. Okay? Dila, mga issues. Ingon diri, ang dila maoy hinungdan nganong usahay atong kinabuhi dili malipayon. Klaro sa verse. If you want to see good days, ang uban manghigala di pakakontrol sa mga issues nga buto naon dapat di nakamanghilabot. There are times manghigala kanang sa akong atubangan makadungog og mga issue, di jud ko mangutanag kinsa. Kinsa gud na. Isulti daw. Kinsa gud na siya. Nganong usahay di ko dapat mangutana? Kay basin mag-create og issue. No? Basin inig-relay sa akong baba, makadaot na hinuon sa uban. Basin mausab ang akong pagtagad ana nga person. There are times kinahanglan pangutanon to rebuke that person, to correct that person, o to create distance,
nga dapat ay dili ta madala sa iyang espiritu, but there are times bantayan ang dila kay isa siya sa hinungdan nga dili nimo makita ang good days sa imong life. Tanawan niyo ang last verse, no? Ingon diri, his ears are open, nakadungog ang Ginoo. So atong usahay mangigala, no? Ang bagong version sa atong generation karon marites. Waan makilabot anak, no? May na lang na-train na ni akong mga anak di manghilabot og issues. Praise God. Proverbs chapter 6 verse 16 to 19. Dungan tagbasa, ready begin. These 6 things that the Lord hates, yes, 7 are abomination to him. A proud look, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that are swift in running to evil, a false witness who speak lies, and one who sows discords among brethren. 7. Okay? Ang 6, wa ganahe ang Ginoo, ang 7 gikalagutan sa Ginoo. Muna ingon diri, ang ika-7 are abomination to the Lord. Unsa man ang ika-7? Ha? Ang ika-7 daw abomination to the Lord. Now, sa 7 kabuok butang di gusto sa Ginoo, the Lord hates. Tulo diri problem sa tang. Okay? Ang una, lying tongue, bakakon. Ikaduha, false witness, magsulti, mangigalag di tinuod. Kani ang hadlok ang ikatulo. Abomination gyud, no? 7 are an abomination. Kanang word nga abomination, isuka sa Ginoo. Unsa man ni? And one who sows discords among brethren. Ikaw hinungdan nga mag-away sila. Di kay ni mahisgutan sa simbahan. Okay? Ikaw ang nagtanom kanang word nga discord, ang pisi sumpay niya putlo nimo, meaning ang dating best friend nagbulag na kay nga naman. Kanay imong barkada ba nagiingon sa ako. Biga-biga man daw ka atong lakiha, no? Gingnan ko niyag bigaon? Sure ka man? Mo gini ang gingon. Sure juga? Aha. Dayon ang tawag ana discord. Kuha ba nato? Ingon diri, dili dislike, hates, abomination. Hadlok ni mangigala. Kay daghan sa church, nagbulag-bulag, nagbahin-bahin. Kaning church na to nagkabahin-bahin? Kay daghang mga taong while labot sa issue, mag-apil-apil. Ang tawag ana, nag-create og discord. Sa Bisaya pa na, ang dating best friend karon, ang dating suod karon, nag-iyahay na, and for lifetime, di na sila mag-uban, kay naanay mga lama ang ilang relasyon. Wa ginako kalimti mong giingon. Nga imo pang gipamalita dito na issue sa church nga ako bigaon. Tungod lang atong word, nag-create og discord. Kabalo mo unsay problema natong gisgutan diri? Wala ta na gina-acknowledge. Wa kay ko kadungog og chismusa nga nag-ingon, chismusa siya. Kasagaran gichismis ko nila, wa sa kabalong chismusa pud siya. Wa kayo na gina-acknowledge. So mo na mangigala, unrecognized weakness. Mga weakness nga wa nimo giangkon. Mga sala nga wa man ko nagbisyo, wa naman nagpakasala. Yes. Revival dies because ang Espiritu sa Ginoo nakwen sa imong life kay wa ka kay balo, nakakos kag trouble sa ubang kinabuhi. Napabata diha? Hallelujah. Palakpakan sa nato ang Ginoo. James chapter 1 verse 26. Duhan tagbasa, ready begin. Those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves and their religion is worthless. Sa ubang version, their religion is zero. Sayang ano? Gasimba ka pero worthless. Sayang. Unsay cause? Kana daw di nimo bantayan imong dila. Okay? There are times day mag-inventory.
Karong tuiga, mag-inventory ta. Lord, ako ra ba hinungdan nga issue aning among trabaho? Ako ra ba nagsulti ato? Ako ra ba nagsulti ato? Okay? There are times, musulti ka for good, nga para makorek ang usa ka butang, pero katong mga issues nga wa kay labot, ayaw pag-apil-apil. Okay? Labi na, dili for good. Namo ko'y mga tao nga excited nga, kanang murag siya hinungdan, ako'y unang nakahibalo. That's a weakness. That's a weakness. Hallelujah. How to revive? Dito tayo magtapos. The key to your revival. Number 1, identify your struggles. Kung imo nang gi-consider nga nag-struggle ka ng area. Okay? Kung tan-aw nimo nga murag naglisod ka gawas aning area, i-identify nimo mo ni ako nga identify. Akong gina-identify sa akong self, dili ko disiplinado. Acknowledge ko ana. Wala ko'y self-discipline. And until now, ginabattle na ko na. Kaya nga naman, wa ko nalipay ana. Di ko gusto ana. Lord, tabangi ko. Tabangi ko nga na discipline. Okay? So, marabag, kabalo ka. Lord, self-dependent ko. Ano ba? Wa ko'y prayer. Wa ko gahatag tithes. Okay? I-identify na. Kanang maabot imong sweldo niya. Dili ka muhatag para sa Ginoo. Unya, wa kay sala, pero gusto kay mamantay sa uban. Kumbaga, i-identify na ang akong problem. Wa pa ko nag-mature sa giving. Yan, muna imong i-identify. Unsay problem nimo? Wa na ko, o wala pa ko nag-mature sa ko ang giving. Okay? Ang uban, ang akong problema, takles. Okay? Manang uban, mayon sa akong problema, takles. Kabalo ka ng word takles? Ginoo ko, gapangag lang ng naong nimo, muna takles, no? Ikaw bayad sa ko pangipon. Suko na. No? Kanang, hina-hina, iparabol po ba? Iparabol. Kusog ang hangin lagi diri. No? Kanang takles, sakit manulti. Okay? So, pag makabalita gani ka nga, nalain ang a person, ay, ano malain ba siya? Immature di siya. Ay, away, suko da yun. Kada bang, nalain siya. Hala ka, Lord. Unsa akong nasulti nga nasakit siya. Muna yung word identify. Dili kay, problema na yung ludlood siya. Dugay na sa church. Murabag, wa dyan kay sala. Okay? Di man siguro na ito, ma-please ang tanan, pero nagisgot ang manghigalag mga unrecognized. Kaya ang nakababag sa atong destiny, di lang sala. Daghang mga area sa atong life nga dapat i-recognize. Okay? So, dali ka mangluod. Ang uban diri, niundang sa ministry, kay nasultihan lang. Hangtod karon, wa na gyud ibalik. Yes, it's true. Mali itong brother or sister na naghatag sa imong sakit, pero it does not mean i-save nimo imong feeling at the expense na wala na ka sa imong calling. Gi-protect pa nimo imong feeling, pero imong calling, wala na. Unsa na lang ka karon? Diri lingkod. So, tungod lang mangigala sa words, yes, nagkamali siya, pero dapat mo recognize ka, wala na ko sa ministry, kaya na-hurt ko. Anong na-hurt ka? Di pa ko mature sa akong feeling. Acknowledge. Lord, wala pa mo ko nag-mature until now. Tabangi ko. Mo ni siyang gingon sa Bible, mga butang nga nakababag sa atong kinabuhi, di lang sala. Pwede di ay ma-revive ang atong life, pero ang revival nasa imong kamot. You have to recognize. Nga dali ka mangluod, dali ka masuko. Ang uban, dali kay masuko. Di man ko masuko kung wa ko ni magingnan ana. Oh, tama pod, no? Wow, siya kasuko. Pero sometimes, mag-recognize po ta. Lord, di ko gusto ani. Noted na ko sa silingan mo, sige yaw-yaw dari. Okay, kanang kung kumbaga, i-recognize nimo nga that is your weakness. I-recognize mo na nga, budul ka sa altar mo, hila ka sa Ginoo, gikapoy ko ani nga kinaiya, dili ko gusto mahimuning babag sa flow sa Ginoo sa kong life. Palakpakan na to, tubuhin nga Diyos. Okay? Ang self-inventory, mangigala, dakog tabang sa Ginoo.
Naa diha ang revival. It's because ang flow sa Ginoo sa atong life, wala man namatay, wa man na change ang view sa Ginoo sa atong life. Ang iyang promise ongoing man. Example na to. Okay? Akong itaas ning ako ang cellphone karon. Okay. Sulti ko yung negative o positive sa cellphone. Okay. Unsay negative sa cellphone? Tagay ko mga opinion. Ha? Negative. Ha? Time killer. Ano pa? Hinaya lang kay basig na mo sponsor niya, magmahay ka, mailisan igbago. Oh ha, na nagsulti karaan daw. Sig na mo hatag bago ani. Okay, unsa pa? Time killer? Addiction? Oh, tama gyud. Unsa pa? Prone sa temptation? Last. Marites daw yung basa. Okay, positive ta. Unsa may positive? Communication, information, unsa pa? Education, sa work, no? Convenience. So, makita ninyo, the same phone, wala ma-change, ang unsa may na-change? Ang view, ang nagtanaw, ang perspective. Ang promise sa Ginoo sa atong life, ang kalibutan naghatag og negative opinion. Ang imong mga friends naghatag og negative opinion. So makita niyo mga higala, wala na change ang promise sa Ginoo sa imong life. Ang calling sa Ginoo sa imong life, the same, pero nganong naingnana man ka, kaya ang imong tanaw, nausab na ang imong perspective. Di na siguro ko magamit. Di na siguro ko madawat. Failure naman ko. Lain ba na akong batasan? Di na siguro ko mabago. It's just your perspective. That is why ang Ginoo na promise unchangeable. Dili ma-change ang promise sa Ginoo. Kita ang nag-change. The only difference is the perspective. Pero kung maingon ka, Lord, nangalagad ko sa imo, Lord, nganong nagkaugaman ko? Dugay naman unta ako sa church. Nganong wala naman ko sa ministry. But pasabot mga higala, ang nausab ang imong perspective. Pero ang calling sa Ginoo sa imong life, it still nag-remain gihapon na. Ang plano sa Ginoo sa imong life, wala ma-change. It's just your perspective. Nganong na-change man ang imong perspective? Kay na-deceive na ta sa age of deception. Sige na tag cellphone, trabaho, pangitag kwarta, edukasyon, politika, gobyerno, tanan manghigala, na-consume ang atong pure and sincere devotion to God, nakawat na dayon, wala ta nag-recognize ato ang mga weaknesses. Lastly, acknowledge. Ilha, Lord, mali ni akong gihimo. Munang word acknowledge, sila manggod, siya manggod. Acknowledge. Matod pa ni Pastor Frank, it's me, Lord. Gusto niyo ma-revive imong life? Ang revival na sa imong kamot. Palakpakan nato. Tumbuhin ka Diyos. Hallelujah. Naku nato itong mga